Kauban na mayong adlaw, welcome na usab sa itong programa nga Department and Focus kundi na itong makauban ang nagkadayong mga department managers alang sa pagpaabot silang mga gipanghingusgan nga mga programa, inisyatibo kayuhan alang sa itong mga katawhan dinhi sa atong dakbayan. Kini day si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro, ubos sa administrasyon of course ni Mayor Rolando Clarix o man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Mr. Ayan Fuentes. Ninihigayon na very interesting ato ang paghisgutan no nga makauban usab nato dinhi sa ato ang programang Department Focus sang lida kini usa sa mga naghatag gayud og kapasilunganan no og husto nga panimulay sa ato ang mga katawhan sa atong dakbayan. In maki-update kita sila mga latest nga mga programs o gingon man ang mga services nga pwede ma-avail gayud sa atong mga katawhan dinhi sa atong dakbayan. Ito makauban karon atong bag-o nga Department Manager sa ato ang City Housing and Urban Development Department. We have Sir J.R. Pagapulaan. Sir J.R., welcome back sa atong programang inyong konseyo or Department and Focus og imuhang pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Maayong buntag sa tanan, no? Maayong buntag mga kauban nato sa dakbayan sa Cagayan de Oro City. Ug atong mga kauban sa City Hall nga naminaw karon o naglantaw karon sa atong FB Live. Yes, no? Nya mapasalamaton sad ko yes, na invite ko karon no. Karon gid nga bulana George because this month and every month of October that is ang celebration nato sa atong Shelter Month. So it's a national celebration. So timely ra gyud pod no ato ang kining hilisgutanan karon sa atong pagsaulog sa Shelter Month no National Shelter Month asang lit lagi kita nagpunting gayod no dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga mahatagan ng mga dissenting Pinoy-anan ng ato ang mga kaigsunan and mag-cater kita og as much as possible sa kanang nanginahanglan gid nato nga mga kaigsuonan no but siguro sir sa akong gikaingon murag bag-o ka nag-assume as the department manager sa ato ang CHUD. So far kumusta ang adjustment, kumusta ang imuhang pagdumala sa maong buhatan sir? Medyo busy na gid kaayo karon no diferensya na gid kaayo katong assistant department manager pa tao karon nga department manager. Pero ang kaayuhan lang gyud is pwede nato maduso ang atong mga inisyatiba. Yes. Regarding sa housing o sa tabang sad sa atong of course sa langdong mayor no always sa iyang guidance. Mapaminaw nato og mapaabot nato sa atong mga kauban sad sa City Housing and Urban Development Department ug sa CHUD nga angay nga serbisyo para sa katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. That's right no kay lagi no aron usab nga mas streamline gyud no ang ato ang mga nagkini mga programa. We're happy usab, congratulations gikan na namo sir no sa imong well deserved usab nung kining pagpamuno usab dinha sa ato ang CHUD. And of course aside from that kay lagi kung maghisgot kita og kining housing projects no programs sa ato ang dakbayan murag daghan gid kayo no pila ka libo ang interesado mo apply kinsa goy dili gusto panimalay di ba no gikan sa gobyerno no and siguro ano sabi nga mas matin-awan kay ubay-ubay gid ang mga pangutana sir JR no even sa kalabay mga katuigan pagyud daghan kay mga issue about backlogs about kining who are deserving makakuha og unit and all of that. Siguro aron usab nga mas mapalapdan og mahatagan atong katin-awan sa atong mga katawan kinsa man gid ay ang qualified alang sa ato ang kining housing project sa syudad. Pinakauna no ang kwalipikado gyud og ang atong gitan-aw nga dapat tutukan is katug yung mga residente, mga pamilya nga naay threat of eviction or threat nga mawala sila sa ilahang panimalay for demolition or naapoy uban nga kumasunugan nga dili na dayon makabalik kung sila nagtukod kay dili man di ay ilahang yuta or kana karong naa sa danger zone kinahanglan na gid nato sila i-safety most especially karon kay naay bagyo no ulan gani lang dili gid na nakakusog sa Cagayan de Oro City pero dili ta magulat nga moabot pa kana no nya dako pa nga disgrasya nga mahitabo. That's why gapangita tag paagi nga mabalhin na sila sa safe nga lugar nga
puloy-anan. That's right, no? So motoy kining pipila sa mga qualifications, no? Oo. And priorities nato. Mao na tong priorities ug ang tan-awon sad gid namo busa na atay mga requirements po sa pag-apply mo nang naay certificate of no land holding nga wala gid sila existing nga yuta dinhi sa Cagayan de Oro City. Yes. Wala sila existing nga loan sa any key shelter agencies. Pasabot dili sila beneficiaryo or dili sila borrower sa Pag-ibig, NHA or NHMFC or SHFC mo ni sila mga key shelter agencies no nga in partnership ta. So every time nga naay mag-apply sa ato gid nang ga-coordinate sa mga key shelter agency kung wala pa ni natagaan for verification purposes. Basin double availment kana nga aplikante. Sa pagkakaroon medyo dako gid kaayo nga panginahanglan nun. As to DSUD is more than 30,000. Sa among applicants nga in-house is more than 25,000 na karon. So yung nana ka daghan no kalibo ang nasa waitlist gid nato nga mga katawhan kay di po siya sayon no nga di po siya nga ka ura-urada nga makahatag dayon ka og kining housing no ngadto sa mga nag-apply. So it would take a year pa gyud siguro, pila ka years siguro kay di po sayon ang pag tukod palang daan ang kining land development, ang pag-secure og kining yuta nga katukuran kay dili pod pwede sa JR ba no nga kining basta-basta lang kamutukod bisag asa. So kinahanglan gyapon siya further studying nga suitable pod siya for kining tukuran og housing projects nato. Tama gid kaayo George no kay kung tan-awon magud nato no dili lang sa kadalion sa pagtukod. Ang financial requirements sa pagtukod nato sa mga balay dako gyud. Yes. Mutan tag 25,000 no. Moabot gid na siya 25 billion. So kung magsalig lang ta sa atong pundo sa syudad medyo dugay pa kaayo. Dugay pa kaayo ta ana. That's right. Ang releasing busa na atay mga partners gitawag nga key shelter agencies nga under sa Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD. Mao ni sila ang Pag-ibig, National Home Mortgage Finance Corporation, Social Housing Finance Corporation, National Housing Authority. So ang atong mga projects gyud nga dinagko gikan gid na sa kani nga mga key shelter agencies. Yes. Kay pipila lang ang atong relocation sites nga naagyoy balay no nga gikan gyud ang pondo sa syudad. Nag-attempt ta gani na ay 722 mix gani na gikan ang funding. Kaluoy sa Dios no dili lang sa pagpanuhay pero it started in 2016 hangtod karon wala pa gid na human. Yes. Ang 722 may gani karon sa pag new administration na lugar gipatutukan gyud og gihangyo gyud ta ni Mayor Orlando Clarix uy nga tutukan og hopefully mapapaspas gyud ang paghuman ana nga proyekto. I see. No, mo na nga kining importante kayong aduna na po tayo external partners no to help us with kining constructing kining mga housing projects kay lagi aron usab nga mas masabtan na nila Sir JR ba no nga kining housing projects sa kining ato ang syudad dili man ni siya free no. Kinahanglan man naman gyapon ni siya bayad kay I think we're not allowed to give free housing gyud ngadto sa atong mga katawhan na siya pero low cost lang gyud siya no. Mo ning gitawag nga kanasad nga tricky nga kanang pagtag nato sa low cost namo gud gitawag nga socialized housing. Yes. Economic housing unya sa una kay mao nang low cost. No, so socialized gyud ang para sa urban poor. Okay, socialized. So naanay cap sa loan bali. So kita lang sa city is atong i-make sure nga barato gyud ang pagkuha. Yes. Yes, wala na siya libre karon, na ay libre sa una during sendong, during sa during adto nga mga kalamidad kay naapoy nag-donate nga donations, that's organizations donation. Or private organizations nga naghatag gyud og land. Yes. Naghatag og money for construction. So naalang dayoy murag nag-take part lang dayon sa expenses ang syudad. So naay uban na karon nga naglat only ta pero kailangan gid nato i-recover ang atong pagpalit ana. That's right. Sakto tong imong giingon George nga dili gid siya libre. Pero gapang mangita og paagi ang syudad
sa hangyo sa ni Mayor Rolando Clarix uy no nga pangitain ninyo paagi nga mabarato yes. Mga housing nga atong i-offer gid lugar. So pipila sad na ang atong mga housing projects nga inline karon. That's right, no? Kay murag sa under sa administration ni Mayor Rolando Clarix, ubay-ubay nga mga housing projects ang ato ang gitukod and ano na tay mga na turnover nga kaniadto murag dugay kay sa nasa backlog no nga kining mga kuan bata sa time pagyud ni Mayor Clarix nato murag na pa fast track nato unsay mga kakulangon o problema aron usab nga mahatagan og solusyon ngon ma-turnover na gid ngadto sa mga insaktong nga mga kining beneficiaries ato Sir JR. Yes, George. And of course aside from that no nato ang nakita ang unsa gid ining kining housing projects nato din sa Dakbayan kinsay pwede nga mo-avail ni adto unsay atong mga priorities kay of course lagi kung ato ang maghisgot kitag housing project sa gobyerno murag pila ka thousands ang gusto gyud nga mo-apply no. So ako lang nang i-clear no in terms of kaning atong mga applicant kay basin mo yun nga daw big wala may threat of eviction dili mi apply nya wala may balay. I-change na ako no kay naamo gyud daghan kaayo na moana sa opisina. Yung nga dugay na mi nagkanang apply. Dugay na mi nag-apply hantod karon wala pa mi natagai gid lugar o units no. Ang dili mo guna sa kadugayon. Yes. Tan-aw nato ga i-prioritize nato. Nay uban nga masunugan, ma-demolish. Sala una pa man mi nag-apply ana sa ilaw nya anong una man sila na facilitate gid lugar. Kay gitan-aw man nato nga naa pa bay mapuy-an ang aplikante. Prioritization yun prioritization gid siya dili sa kaunahon sa pag-apply. Dili siya first come first serve basis. First come first serve basis kay dili man ni siya murag negosyo gid lugar nga una ka inana. So kung kinsa gitong mas nanginahanglan. Second is dili ta mo balibad. Kay daghan kaayo inline nga housing projects only lang mas i-facilitate to nato kung limited, kung scarce ang atong resources, kung limited ang atong mga housing units, mao nang prioritization. Like for example, sa 722 na iban nga, sir, na mag-iban mga muadto sa opisina, mura bitaw sila mag-multiple choice, mura sila nag-shopping nga, gusto ko dinhi, gusto ko sa Kalaanan, gusto ko sa Pagatpat, gusto ko dinhi sa 722 kay gwapo ang mga balay, gwapo view. So it doesn't work that way, manggod, sa atong mga projects sa gobyerno. Kay adeser na siya matukod, adeser na siya mahimo nga housing project even sa pag-start pa lang is nag-identify na tadaan ana og mga beneficiary. Sa 722 dili nagikan ang list sa amo. Murag a decade old na ang lista. Nagikan sa DSWD. Amo lang nang kuha karon. Nalay uban nga tungod kay natagaan na sa kadugay nga panahon nga wala gid siya na sendong happened in 2011, 2012, ga-work out na for them, 2013, 2016 na human ang 2016 na sugdan ang 722. No, kana siya kanang naanay lista na may uban nga dito ko nasendong pud ko. So dili tungod kay nasendong ka diretso qualified na ka. Qualified na ka kay kung tan-aw nato pila ka buk ang nasendong is more than 3,000 families. Yes. Pero ang gihatag lang is kana lang 722 na ako'y uban nga mga relocations nga 100 plus, 200 plus. So medyo limited ang atong resources. So karon atong gipangitaag paagi nga naamo gay sa dati man good na uban nga wag nahimo na nila rest house ang atong location. Kay na-awardan sila pero naa pa din sila mapuy-an sa syudad. Katuding nasendong sila private dayto ang ilang property. Ilaha di ay ito. Pero natagaan na sila. Masad pwede nga atong bawion. That's no? right. Kay tungod lang kay lahi nga administration ng naghatag ana. Kung tan-awon gid nimo dili gid unta kay naapay mas nanginahanglan nga nasa danger area, nasendong, ani. Pero mo nang amo gyung gatan-aon kung how to make this work ang pag-qualify, ang pagpangayo og requirements nga ang matagaan gyud is katong yung deserving gyud. That's right, no. So that answers the question, Sir JR, bang kining nganong daghan kay nganong naibacklog gyud ang kining ang chud, no. Kay dili man gyud
pwedeng mo-apply ka dito tagan dahil kay uli nimo na nakayawi madala, di ba? Dili so kinahanglan gyud siya na gyud siya backlog, no? Basically that's the normal way gyud siya nga kuan kay of course ang application i-process pa siya kuan yung mag-construct pag og balay, di ba? So basically normal lang gyud ang kining nasa waitlist, no? Na ay gataga dito sa inyong opisina. So mao gid ang ato no kay reactive gid ta always. Even ang atong housing projects, even kanang naay bayad, pero nag-attempt ta og hatag og proposal ana nga unsaon nga murag naatay reserve. Okay. Na owned by the LGU. Ang ako ganing tan-aw unta nga kung pwede unta nga mag-facilitate ta, like for example 100 ka buok nga condo units. Kay mao naman ang atong giduso karon na 100 ka condo units nga in the name of the LGU. Kay in kasog na ay sunog nga dili sila applicant, pwede ra dadto. Yes. Tanon sila pwede ra mo mag-rent for the next number of months as bayad lugar sa amortization, or pwede ra ninyo i-rent to own. Okay. Pero kanang istudyohan pa gyud na kay ang Pag-ibig or ang Social Housing Finance Corporation, NHMFC, wala pa kaayo na tan-aw nga mix ang tag-iya LGU ug mga beneficiaryo lugar. Yes. Mo na atong gusto tan para dili reactive ang atong mga housing projects. Yes. Na natin nagkulat daan, so proactive bali ang atong approach pamaagi. So hopefully maduso or ma-realize gid na ang atong mga damgo sa lugar. That's right, no? So at least for now, no, nga kining nagpadayon usab ang ato ang kining pagpaningkamot. Siguro by this time makisayod pud Mr. JR, no, moving on sa ato ang iliskutanan. Unsay mga ongoing programs karon sa CHOD nga pwede nato mapahibalong ngadto sa ato ang mga katawhan? Mapasalamaton lang sa mid, no, first and foremost sa kanang support ni Mayor Rolando Clarix. Uy, kung nakabalo ka George, ang RISE agenda, ang central gid ay ana is ang pamilya. Busa makita nimo nga tanan KSB mo naka-focus sa kasalan. Yes. Once ka protected lugar ang relationship, ang family through kaning naagi legal nga pamaagi, no. Pero mo sulod sad ang housing kay ang matag pamilya basic need sad gid ang shelter. That's right. So maayo kaayo nga priority gid ni Mayor nya continue siya sa priority sa family and mga panimalay sa matag pamilya sa syudad. So ubay-ubay ang atong mga projects, no. Karon na ay project sa una pero hantod karon wala pa gid siya na kanang fully turnover. Ang Balubal Heights nga 960 units. Wala pa kay na ay wala nakit-an kaniagi. Kanang 900 sa Balubal. Yes. Kanang 900 plus ka units wala pa gina na turnover sa tanan or nanay pipila nga naanay pipila ka tag-iya gyud ana. Wala pa kay naapay gitan-aw nga FDAS kung fire detection nga alarm system. Okay. So galisod mi gisudyuhan na sa pila gina ka bulan ang pakigkuan namo, no, pag-uban with finance, with city engineers, with OBO, and also with maski ang legal gisulod na ana si Attorney Tamala kay gitan-aw gid kung unsaon ni sila pagtabang ang mga beneficiaryo giadto namo kang mayor. May gani si mayor gyud kay grabe ka supportive sa housing projects ug pangitain ninyo paagi gid nga para madusog gid na nga proyekto ug matabangan gid ni ang atong mga beneficiary. So nag-allot gid si mayor ana og more than 10 million gyud nga para sa alarm system nga unta gi-intact na unta na siya before pero of course wa naman tay mabuhat because it happened na nilapas ang ato na lang lisod kayo kung mag point fingers mag-blaming ta ang unsa nalay matabang sa syudad in terms sa ilaha nga mapailag yun or makabalhin na yun sila dadto sa relocation site. Mao nang isa naapod tay mga ongoing site development no nga una isa kalaanan diha nato gitan-aw ang mga PNP and BFP nga mga men in uniform nga atong gitawag sa ilahan no nga nag-alat pud ta na anay city ordinance also sa kalaanan land development unya partnership with
Department of Human Settlements and Urban yes. Development gihapon sa DSUD ang atong mga housing units ana. Naaputi sa City Hall Employees Housing, nag-apply na ba ka, George? Wala pa yun. Wala pa yun. Naaputi sa City Hall Employees Housing nga dako-dako gid ni siya nga kuan dako-dako gid ni nga project yun kay more than, although ang development karon is more than 10 hectares, no unya milyones gid is escrow fund from Department of Human Settlements and Urban Development ang land development ani. So hapit na siya mahuman, hopefully before mag-election mahuman na gid ang land development sa Lumbia. Aduna sad kita yung mga pipila nga na groundbreaking na ta. Ang Clarixville 1, ang Clarixville 1 is ang atong potential ana nga units is more than 2,000. So it's 4 hectares, 5 floors. So dagan-dagan tag matabangan ana. Pero nagkuan na ta ana nag-accept na tag applicants. Unya hapit na sad na siya mapuno. Nag-community needs assessment na ta gito nga pagit si mayor salamaton ni nga every time nga naami orientation na agyud ang atong halangdong mayor. Clarixville 4 sa San Simon. Ongoing po ang atong community needs assessment na ami sa tourism hall karong Sabado. So katong mga taga District 1 most especially nga pwede mag-apply sa kana nga mga condo units. Pila siya ka units sir sa San Simon? More than 1,200 units ang sa San Simon. So dagan-dagan siya unya. Gwapo pagig kaayo ang designs, no? Dili siya tungod kay for the urban poor. Yes. Pangit siya, no? So, itanaw yun nato nga, kanang, dili lang siya affordable, kundi dili decent siya, decente. So, makakumpit na gani siya sa mga private nga, mga condo units nga, atong gai makita karon sa atong syudad. That's right. No, so nindot nga pamaagi sir bang ang atong approach karon kay dili na katong ay pataas na ta ba kay of course maka-save ta sa land at the same time mas daghan gid ang maka-avail sa atong mga housing projects ba? Oo, kay kana sad ma-push sad ang syudad. Yes. In order to think kanang pagtan-aw ba urbanization, pagplano kung unsaon ni unya naa sa tay mga Clarixville nga pipila coming nga foreground breaking, hopefully maapas namo karong bulana nga foreground breaking kay for the shelter month no nga in city gid siya. Naay sa Carmen of course ang Clarixville 2, naa sa Clarixville 3 Carmen gyapon ang among gi tan-aw ana makuano niya kung naanda na sa sulod sa Carmen gusto gid na namo ma-maximize nga moabot gid siya more than 10 floors. So, mabutang na gid siya high-rise. Yes. It would be the first time in Cagayan de Oro City or maybe first time in Mindanao na ay high-rise nga socialized housing project. Kasi yun ka socialized na elevator. Yes. No, tanaw nato kung inana tanaw nimo siya kagalingon vendor or something, tanaw nimo siya kagalingon pobre. Pero with the housing units that nga atong mahatag sa ila, ma-offer decente kayo, later on, 5 years from now, ka nagpuyo. Diya ako sa Clarixville 3, sa Carmen. Kanang, dapit ka ng condo diha sa dapit sa kuan. So, daghan kaayo tag mga projects nga we are looking forward and gwapo ang vision nga atong gakita. Tungod kay grabe ka supportive ang syudad pinanguluhan sa atong of course sa langdong mayor Mayor Orlando Clarix Uy. That's right. So gwapo gid kaayo ang atong gi-look forward for the next years sa house. No? Kay of course dili man madali nga within a few months in 5 months time ingon ta nga mahuman dayon ba no kay of course natay gipanglantaw ang land development, ang construction, ang budget and all. So of course it would take time no sa ato ang mga kuan, but with this at least no nga nasugdan nato ba kana bang nalay na nato ang foundation and then right after that one tuloy-tuloy na dayon no kinapangitaan nato pamaagin with this sunod-sunod gyud nga project Sir GR. Siguro maingon tang kung karon ubay pa gyud ang kining mga nasa waitlist ang kanang nagtagad sa ilahang mga units ang mga applicants ubay gyud nga numbers ang naadra karon by this kanang mga projects ongoing projects nato medyo maminusan gyud makunhuran gyud ang ato ang mga katawhan nga nagtagad sa ilahang mga units Sir GR in time nga ma-turnover na ni siya. Yes. So gahon-ahon na gitag ko kanang mga initiatives sa pagpapaspas.
And of course, gikan sa ato ang mga panglantaw, mga nasugdan karon nga mga kining mga programa, Sir JR, naagi hapon, no? Naagi present pa gid siya ang mga struggles, especially sa imuha karon nga bago ni assume isip department manager, siguro sa imong experience, pero di naman gid bag-o sa imong operation sa ato ang chud, kay you've been there for how many years, and of course kining na assistant department manager kanya karon department manager. So sa imong command, unsay mga struggles and siguro kanang mga na-encounter ninyo din ha, no, sa imuha, and alang usab sa kining ato mga housing projects, unsay move nga atong gihimo to address this problem, Sir JR? Of course, always ko mo take off sa direction sa atong halangdong mayor kung madumduman gani nato ang atong sa convention center last June 15. Yes, katong sa no, atong CMAR. Sa atong CMAR nga pag-mention gid sa housing, 5 ka points, 5 ka problema gid ang una gid istorya ni mayor. And of course, ato nang tutukan, no? Kanang dili ta disheartened ana, dili it's a challenge for us. That's right. Nga tutukan kinaamo ko'y issues nga gapalibot sa city housing in terms of na mga gaibaligya, in terms of nagpuyo kay mga illegal na inana. So moogid nang patutukan sa atong halangdong mayor. That's why pag lingkod gid nako, nagtry gid mi og nag-brainstorm mi kung unsaon namo pag re-or, no, in order for us to work effectively and efficiently lugar sa among opisina. So naatay mga division chiefs karon. Of course naadi si Mr. Wendell Abejo, si Lino Bacas, si Maricel Palarca, basin na ako'y malimtan. Mauna ang tulo ka division chiefs nga nag-handle yun, nga nag-take sa role as division chief. And mga section heads pud nato na ay mga pipila. Gipatutukan gid nato ang inventory and monitoring section, kay kana gid ang crucial kung ang nagpuyo pa ba diha is mao pa ba ang mga tao. So meaning, sir, kana sa imo nang gi-mention nung kining dili lamang nag-stop ang inyohan trabaho apan kining pag-turnover, lakip na sab ang monitoring sa atong mga housing projects. If kining sila pa ba gyud ang nagpuyo dito, gipabangan na ba nila unsa nay kahimtang, so naagya po na sa inyo mga ang inventory and monitoring section nato, kung naay i-check na ang head ana is si Mr. Alan Sambaan. So in terms of kanang HOA sad nga training and development is si Miss Chris Buntag, mo sa community and organizational development nga section. So kung naa mga reklamo, na mga sumbong-sumbong, naapo diha ang sa adjudication team, sa mga paralegal, namatay kanang law graduate nga naasad sa office. So headed by si Mr. Acosta, no, na diha karon sa atong opisina. Pero maski naan tay mga projects, naapod tay mga lot acquisition, naapod sa titling, kay kailangan magina nato tutukan no nga ang sa titling nato is headed by Miss Kim, no, ang sa atong lot acquisition is natay engineer nga geodetic diha, engineer Lakar. So napa po ko'y nalimtan yung mga section. So sa atong planning section no og sa real estate lugar, kay naamon po yung mga approval for development permits. Kana headed by Wendell Abejo ang ilang division chief, ang ilang section heads is si Mr. Oliver Torres, and sa Picas Pud is si engineer architect, dili engineer, architect Barimbaw. So moogid na siya ang bali mga sections. So ang pinaka-crucial po na ang application and profiling. Every time nga na demolition, mag-profile mo adto, i-screen kung kinsabay kuan ani, qualified ba ni sila, maghatag og reports. Kung ay demolition, mag-request man ang PCUP pod for profiling, PCUP or ang Presidential Commission of the Urban Poor, no? Nga na si Miss Oras diha karon. So naa na nag-opisina sa ato. It's a national agency pero naa nag-office sa atong chud, and we have good working relationship with them.
So basin ako yung mga section nga nalimtan no sa pasensya. Bitaw no kay ubay-ubay gyud no aron usab nga mag-work gyud no and mas streamline nato ato ang mga programs dira sa children mo na no ang at least no na sa imuhang pamunuan sir na identify gyud nimo unsay mga factors nga makaapekto unsay mga problema aron usab nga mahatagan going forward no nga ang nagkariya mga problema usab sa ato ang buhatan. And so naagid ko nalimtan no kay ang application and profiling kay si Axel, Mr. Axel Cordova. In terms of kita ga-reach out kita sa mga kuan karon sa mga aplikante, even ang post sa una mo gud mag-post magduha-duha kag tubag kisus labok-labokan ta ani. Duha-duha kag tubag sa among mga post. So naa sa tech communications ka section headed by Mr. Ken Silaw na araba din higit sa atong studio, George. Yes. Malimtan ba yun? Bitaw, no? So, mo na, no? Nga, kan usab kayong salamat sa itong mga kauban nila sa Sud, no? For kining kuan gyud working tirelessly, no? Alang sa pag-serve sa ato ang panginahanglanon sa ato ang mga katawhan. And of course, kini siya, sir, kasi mo nag-mention kaganina, no? Nga sa itong mga priorities ang kining na sila threat sa eviction sa ilang mga gipang puyan like demolition and kining mga calamities like sunog no usa sa mga kuan usab no kining nahitabo recently no this year ang kining sa demolition sa Lumbia at the same time dira sa may barangay Patag no dira sa Fort IDK na tigayon man giton demolition dira. So unsay gihimo natong action ani sir sa naklabayng mga bulan? First sa Lumbia nakikoordinate kita sa barangay captain. Yes. So nakikoordinate sa barangay captain kung unsa nga solusyon ang atong buhat o mahatag. So nag-profile mi gahapon lang yun. Second profile mi kay nag-profile nami adto ni Agi before pa ni demolition. Sa time pa sa kaso, pag kuan na gid sa kaso ang kailangan na sila i-demolish. Kung pagka-demolish nila gahapon nag-profile na sad mi for verification. So naanay luna nga giingon sa atong halangdong mayor na ana nga mas maayo diha gayapon sila sa barangay Lumbia. So naamo pang gi-arrange up as to subdivision plan, yes. as to lot sizes, kay tan-aw namo kung okay na ba sila didto. Yes. Pero ako na dunggan nagsaad gyud ang atong mayor sa ilaha in terms of provision sa semento for construction materials kay para gyud makatukod sila og balik. Yes. So tan-awon ginaog ayo kung unsa pero gitan-aw na nga diha ra gyapon sila sa barangay Lumbia. As to sa barangay Patag sa Fourth ID nga pipila gid mo dako gid kaayo na no unya kanang sakit kaayo nga pagalantawon nga demolish mga dagko ra pag mga balay. Kaya ang uban ana naa pag titulo nga nakapalit gid sila murag insakto sa proseso ang ilang pagpalit. No? So mo nang we're working together with the Department of Human Settlements and Urban Development ang sa Fourth ID pod nga unsaon nato pagtabang kaning mga affected gid nga families. That's more than 400 families. By gid It's not a simple number. Yes. Dako gid kaayo siya nga numero. Pero dako man ang atong capacity sa Clarixville 1 o sa Clarixville. Well, kini pong 400 Sir JR no kay of course naman tay mga qualifications nga angay pod sundon. So dili pod fully kining 400 ka mga families ang na demolish din pasok na po sila tanan. So, kinahanglan gyapon siya i-evaluate gyapon. Sila i-evaluate. Ikanim kung 4PH, na ani siya subsidy sa national. Okay. So, dapat gyud ang maka-avail gyud ani is katong poorest of the poor. Yes. Katong deserving gyud. 6% gyud unta na ang ilahang housing interest rate. Pero 5% ana is-subsidized by the national government through the 4PH program. Yes, 4PH. Pabansang pabahay para sa Pilipino program. Of course, mauna ang giduso karon ni President Marcos. Yes. Nga mao ni siya, mas maayo ni siya inana. Although sa start na dili siya inana kadali i-accept kay kita naanad nga gusto ko na ay luna. Na ako'y manok. Naitugkaran. Di ba? Na ako'y baboy, na ako'y iro. Ana, lisod ka ay di taanan sa kondo. Yes. Type. Pero hinihinay ato na nang gi-implement o hinihinay sad na embrace. Nakita nila nga
uy, gwapo man sa dining condo. Yes, yes, yes. Dili lang siya mo uplift gyud psychologically, mentally na ay effect sa tao. That affects also ang ilahang pagpaningkamot o paglantaw silang kaugalingon. Paglantaw silang kaugalingon. Yes. No, so maayo sab no, and tagdilag no kay katong sa mga napiktahan dira sa Lumbia o sa Fort ID, I know working man gyud ang ato ang chud alang usab sa pagpangita sa kasulbaran no, and they are doing their job no alang usab sa kaninyo mga napiktahan. Of course, kining sa mga nasunugan sir, gikan sa mga demolish, ano na sa mga nasunugan no, kay sa mo kaingon nga right now ang kunin ginatong dili naman po sa Cagayan de Oro no. I think katibok Pilipinas wag reactive pag when it comes to housing no, kay mo ginay kanang reality gid nato diri sa ato ang nasod sa kasamtangan no. But kining sa mga nasunugan sir, unsay participation pod sa chud nga gihatag ani sir? So kanang sa mga nasunugan no, naatay other than lugar atong in place, kung naatay mga available nga housing units, una kung naaba sila yung mapuy-an dayon. Okay. So, yes. si naamantay kan transitory shelter, mao na atong gitawag. Transitory is allowed sila mapuyo diha for the next 3 months. Yes, no? Given time. So, pwede sila, at given time, pwede sila mapuyo dadto. Pero, dili lang siya inana kadako. No? Yes. Sila, at least, but naagid sila mapuy-an. Oo, na sila mapuy-an. Gitanaw nga ilibre ang tubig, ilibre ang kuryente. So na ni sa karon sir? Oo, naana siya karon. Okay. So every time naagi ni reserve, every 3 months mag-inventory gid mi ana para agoy daw big na ay kalamidad. Yes. Papahawa ta kay wala mo puli lugar inana. So in time nga makatan-aw sila baka sila mo puyo, mangitag relative nga mapuy-an or basin makapatukod gid sa ilang kaugalingon balay no. Other than that, kung calamity lang na ay program sad ang Department of Human Settlements and Urban Development, gitawag nila og IDSAP or Integrated Disaster Assistance Program. Disaster Shelter Assistance Program. Yes. Oo. So mo ano siyang IDSAP sa kuan. So kita ang ga-validate, mag-validate ta, i-validate sa DSUD. Then ato ding i-work ang mga papers ana nga mga attachments para maka-avail sila dako ni nga pag-avail George no kay maabot ni og 10,000 to 30,000. Ako ning IDSAP is kining monetary assistance. Monetary na assistance. Okay. So nindot pod siya at least na makatabang makatabang no nga monetarily sa ato ang mga kuan mga napiktahan sa nakalayang mga calamities no. So karon na atay gi-work out nga more than 50. I kay katong sunog sa Barangay Carmen. Yes. Nga pagkaugma nagsunog na sad ang Barangay Consolacion. Nga pipila dagan-dagan gyud kuan more almost 100 ang inline karon for IDSAP nga kanang pag-avail ana nga program. At least na like pabuton ba no nga so dili lang na siya sunog George. Yes. Maigo sa kilat, mahulugan sa kahoy, basta natural disasters na kuan sa baha nga ma-wash out So at least no naay kining nakipartner ta mo gikanindot no kung nindot ang atong performance, nindot ang ato ang kining linkages partnership no through kining national agencies or kining mga makatabang usab nato. So at least dali ra pagsiko-siko, dali ra makakuan in town sa ilahang mga programa nga madala usab nato dinhi sa Tandakbayan. Gani recently I think Sir JR no dito kami bisita yung ka sa kining DSUD kung ako na sayo. Yes, dito sa central office and kumusta usab imong pagbisita dito sir? Diya ra atong regional office. Sa regional office, yes. So daghan kay itong mga partnership, dili lang man good about sa projects, dili lang sa pag-avail sa IDSAP. Pati pa mga organizational nga mga problema. Always good tani mo adto sa DSUD. Kay kana magud atong homeowners association, kung makapuyo na sila diha, tagaan nato sila legal personality. Mao day nang kaning i-register sila sa DSUD. Yes. Once magud marehistro na ka sa DSUD, pwede na rin ka maka-avail of other programs like livelihood. I see. So very important ginang livelihood kaya ang among thinking gid ana sa opisina no nga kung i-uproot nimo ang isa ka tawo sa iyang place of origin. Exactly. Magunaw na sad kag i-uproot nimo sila sa ilahang means of livelihood. Kaya change gyud. Naagyo isa nga nag-adto sa opisina gikan siya sa kanang Konsolasyon. Si ka driver in town siya gibalhin namo siya sa Lumbia.
So nagreklamo siya, sir, lisod man kaayo i-drive Kung og magsika sika dito. dito kay ang Yes, yes. terrain medyo hangak man ya wa may mosakay kay pa nagpuyo. So Exactly. hunahon gyud og ayo may nang mo nang i-organize sila, i-train sila to also help themselves. Yes, Inana, yes. o tagaan sila assistance as a startup lugar sa ilahang livelihood. Nga At- makapangita og lain means of living. Nga suitable dito sa ilahang. Suitable dito sa ilahang area. Yes. So nindot po no kay ron sa mga magaydan dili nga na ka dako ang epekto adjustment sa ato ang mga kaigsunan nga kuan sa ato ang mga resettlement areas no dinhi sa ato ang dakbayan. So mo gina no mo din natong gikaingon nga daghang factors gyud ang kinahanglan natong paggalantawon dili lamang kay basta kay tukod-tukod lang kadrag balay bisag asa but daghan kay nga factors ato ang ginalantaw nuno sab nga mahimong effective ang atong kuan kay kasagaran pud ani Sir JR kung like for example katong kuan lagi kining nahatagan na og panimalay na turnover na ya Mali na kung dili nato tabangan sa ilang livelihood, mobalik ra gyapon na dito sa ilahang daan nga kuan sir, like kini mga illegal nato nga gitukuran, mobalik ra gyud nay mga instances ngayon ana ban, not just dinhi sa atong dakbayan nga mobalik dito kay na dito ilang panganibuyan. So at least diri sa ato holistic ato ang approach kay tagan nato panimalay, gihatagan pa gyud nato og livelihood training nga maka kuan gyud sila maka-sustain usab sila sa ilang kaugalingon. Yes, mo gid na George, mo gid nang dakong hagit sad no kay of course klase-klase sad gid ang mga tao. Yes, klase og skill, klase og gusto. Yeah, aside from that, So, sir, kay gikan pagid sila sa lain-lain mag-adjust pagid sila sa community kay dili biyan as the I mean mix na sila nga imong ipapuyo dira na certain place, no? So isa sa akong natun-an gid lugar no being in the housing lugar for dekada na gid na ako sa housing ang akong trabaho from Yes. from from NGO sa Touch Foundation kani adto yan nabalhin din ko sa Social Housing Finance Corporation nakatrabaho ta didto as OIC manager and karon na ana sa chud isa sa akong nakita mo nang ganina pag iyon ako nga San Simon tanang District 1 because kita-naw nato ang homogeneity kung aha sila gikan. Yes. Dapat more than 40% kung pwede nga isa o gigikanan. Kaya kita magud ang culture magud nato sa Pilipino is like for example na atay lolo, na atay lola, mga papa niya medyo tiguang na, no? Yes. Kanang pwede ra nato nga ibilin bali sa atong silingan nga, sir, pwede silingan lang minikuan, pwede tapad mini inani inana. Yes. Nya kung magsuon kung possible nga magsuon kung silingan sila dati, mas maayo nga silingan sila karon. Yes. Kung pwede pa gani tapad, yan ang ihangol tamana no Yeah. mas makapamaayo man na sa ilahang pamuyo. That's right. So homogeneous ang ilang ginikanan mo nang gigikanan lugar nga tan-awon ginato ang homogeneity aha sila gikan nga lugar. Like for example San Simon kung pwede District 1. Mo nang basin mo ingon ang uban nga agoy gipolitika gyud no kay District 1 gyud ang gikuan, murag District 1 ang inana. Pero na ay reason ana behind kung anong inani. Yes. Kung ang atong project is naasad sa District 2, mas maayo nga mga District 2 nga mga applicants ang atong gitanaw. That's right. Kaya para dili gid lisod kaayo ang pag-adjust sa ilang pagbalhin. Bitaw na. So mo na yung mga rason no nga ato ang ginalantaw mga factors no dira sa ato ang buhatan. Siguro Sir JR kung maghisgot ng tag housing marag taas kay atong ilisgotanan dako kayo siya nga scope no but nga limitado lang po atong oras and of course busy usab kay Sir JR dili po sa nato pwedeng super langayon ni kay. By this time siguro Sir JR unsay ato ang ika-look forward no sa buhatan sa CHOD Sir JR. Of course, ang sa CHOD sad no in terms other than the projects, gitan-aw sad nato ang changes diha sa atong opisina. Gali very supportive kaayo ta sa programa sa atong halangdong mayor in terms of kanang atong kada Lunes gani George nga kada buntag unsa gani na before mag flag racing di ba natay spiritual murag regeneration ana kami sad ning kamot sad media sa opisina nga gaampo sad mi matag buntag na ami morning prayer nga kami gid mismo ang naghimo sa opisina. Gaamo sang gay exercise ang gabuhaton sa mayor's office nga naay 3 o'clock prayer. So mag 3 o'clock prayer sad ta karon sa Rosary Month na every day may garosaryo sa among opisina gyud. So naa si Marsha diha ang among prayer warrior gyud nga gaampo sa rosary ug pipila nga gauban sa amo. Sa CHOD sad gitan-aw gid namo no nga smooth sad
kay we need also to satisfy ang atong mga empleyado That's sa right. housing. Kay si Mayor in terms of sweldo, in terms of mga inana, gitan-aw gid namo nga kung pwede gid nga mas mapapaspas kay usay mapasanginlan in taon ang atong kanang mayor nga siya hinugdan nga dugay ang nga dili ra ba no. So na-experience namo last time nga medyo sayo-sayo ang among sweldo, so mapasalamaton sad mi sa among finance sugar nga head nga si Maricar Torres. Og in terms of sa pagkuan attached sa mga papers ang atong HR nga si Alilay Gapulto, so maayo gid kaayo ang karon ang ilahang pagtan-aw. Gitan-aw sad namo ang pag-appropriate sa resources, no. Naapo dia si Liza Inting in terms of kansa among masakyanan, kansa gamit, inana kay dili makagamit. Lisod kaayo kay bugot-butan ra ba sad na atong uban empleyado, no. Kasi makita sa nako kung kawilingon pangala ka bugot-butan sa usahay giagi sad bayata before ta na assistant, before ta na head, no. Giagi sad tag diha sa mga sections kung aha sila karon. So mao sige na atong paningkamot nga other than sa housing basin daghan lang kaayo ang atong mga projects, gwapo na kaayo ina kay supported sa mayor's office, supported ni mayor, pero ang atong mga empleyado kay gabagot-bot sa mga klase nga kuan. So mao sa na atong isa ka likayan. So we also want nga ang atong working environment diha sa opisina is healthy, maayo. good, yes. Kung pangit ang working environment, mo reflect yapon na sa trabaho. Masinggitan tayo ng atong mga kliyente. Agoy, magbagot-butan. Unsa man yung tsud nga mga maldito, mga maldita, baka ayo. So, isa na nato gusto. Yang kanira bang housing is a social work, good. Of course, Dili lang gid siya more on infrastructure. Tanawon nato sa infrastructure is ang ga-design gani ana is private. Yes. So, dili lang gid siya more on infrastructure, but it's more on social work. Busa na ay organizing, na ay livelihood. So, daghan gid kaayo siya. Kanang ang amo ganing tema gani nga gusto is we're not just building houses but we're building communities. Yes, exactly. So importante kaayo ang matag empleyado sa sulod sa City Hall. That's right, no? So, yun kayong salamat Sir JR, no? Sa imuhang panahon, o ganoon pagpasabot sa ato mga katawhan sa nagkari mga programa na ito karon sa Chod. By this time, kung mga yun mo mabuosab nga kining parting statement, minsay nga to sa ato mga katawhan. So ako, murdagan naman kay kong nasturya. So mapasalamaton lang yun mi. Mapasalamaton lang yun mi nga inline sa ang among opisina sa gusto tutukan sa atong halangdong mayor in terms of family. Good. Because shelter is a basic need. So nakita namo kung aha mi makasulod, aha sa mi maka-assert in terms of kanang focusing our projects. We're trying our best sa City Housing to also answer all your queries good sa among page, no? O dili lang ang inyong queries kundi dili ang inyong panginahanglanon in terms of shelter, no? Ang ako lang gyud is mobisita sa opisina kay karon massive ang atong pag-ask sa ilang presence in terms of the community needs assessment. Yes. Gani naay karong Sabado katong mga taga District 1 or even katong taga Distrito kung gusto lang sila o okay lang sila, willing sila nga mo puyo dito sa San Simon. Willing sad sila mo apply. Kaya naatay more than 1,200 ka units nga potential sa San Simon. So, kana George, salamat kaayo sa pag-invite sa among opisina dinhi. In line gid kayo and in time sa October nga Shelter Month. No? So, daghang salamat. Ug daghang salamat sa atong tanan nga namina ug nananaw karon. Right, daghang salamat once again nakauban nato ato ang department manager sa ato ang City Housing and Urban Development Department dinhi sa ato nakbayan sa Cagayan de Oro, Sir JR Pagapulaan. Daghang salamat Sir JR sa panahon ug oras nga imong gihatag alang usab sa ato ang department and focus ning si Manaha. Mao kadto naglangkob sa atong programa karong adlaw hinaot nga daghang nakatunan. Daghang nakutno ato ang mga suking tigpaminaw tiglantaw alang sa atong hisgutanan labi na sa atong housing projects dinhi sa ato ang dakbayan. Sa ngalan lamang sa kinatibuk-ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy, ug sa papangulo usab sa ato ang City Information Officer Mr. Ian Fuentes. Kinin lamang si George Bacos, daghang salamat sa inyong pagtanaw pagpaminaw hantod sa sunod kayo ng maayong adlaw sa tanan. Thank you.